So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for... So what's up guys? So nakaka-bad trip naman nito guys. Iwan ko na lang. Mapapamura ka na lang talaga dito guys. So ito yung di ko alam kung bagong modus to ni GoTime Bank guys, no? So, hindi lang unang beses 'tong nagkaroon ng problema dito kay GoTime. So, last month din, ah, pinasukan lang naman namin ng 60K yung account ng, partner ko guys. Pinapadalhan ko buwan-buwan. Ah, Nagkakaroon sila ng issue, nagkakaroon sila ng problema, once na pinasukan mo ng malaking amount yung GoTime bank account. So, last month is nagpadala tayo ng 60K. Ah, Hindi mo basta-basta makukuha yung pera mo 'pag napasukan na. Kasi iho-hold nila yung pera mo kasi daw, malaki daw po yung amount. So, hindi ko alam kung anong modus nila guys. And pangalawa na namang beses ito, ngayong buwan lang, nagpadala naman tayo ng 56,000 guys. At nung pumasok na po yung pera natin, ayun nga, pag-open natin ng account is bigla na nga lang po itong nilock nila. So, hindi ko alam kung anong modus ni GoTime, hindi ko alam kung anong modus ni GoTime Bank, guys. So, dito nakalagay, "This account is locked. This is temporary security measure because we've detected suspicious activity." Alin dun ang suspicious activity? Pinadalhan lang naman ng pera yung account, suspicious activity na agad. At to unlock your account, contact daw kuno sa customer success system at help@gotime.com. So dito guys, nag-email na din tayo at naghingi nga sila ng identification, valid ID, selfie, at ang ano pa yung hinihingi nila, binigyan naman natin. So ayun, sabi nila 3 hours daw babalik daw po yung account natin. So naghintay tayo guys kahapon at hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin binalik yung account. So dito, tingnan niyo yung sinasabi ko guys para malaman niyo na totoo yung sinabi ko. Pinapadalan ko yung partner ko dito sa Smiles. So, makikita niyo dito sa ating transaction na ito, ayan, oh. Ito last month 60K, 60K 'to guys pinadala ko. Nagkakaroon din siya ng problema kasi nga malaki daw yung amount. So, hinold nila yung pera, hindi mo agad basta-basta makukuha. So, itong GoTime Bank na 'to, red flag na po 'to dito sa atin guys 'no. Hindi siya pagkakatiwalaan. Kasi nga nila yung pera 'pag malaking amount. So, hindi ko alam kung ako lang ba nagkaroon dito ng issue na 'to. At yung next naman is eto, ngayon lang, kahapon 'to pinadala ko guys, 56,598 pesos. So, pag-open ng account sa partner ko, yun nga nagkaroon na ng lock. This account is locked. So, anong suspicious activity? Anong
anong kaanuhan 'to, GoTyme Bank. So, napaka-red flag niyo na talaga, GoTyme Bank. So, hindi na kayo dapat pagkakatiwalaan. Kasi kung gano'ng amount yung ipapadala, ihuhulog, suspicious activity na agad, anong anong, ewan ko na lang, mapapamura ka lang talaga dito, guys. So, dito guys, kung hindi ko alam kung ako lang ba nagkaroon ng ganitong problema dito sa GoTyme Bank na ito. So, much better, 'wag na kayong mag-email dito sa help@gotime.com.ph kasi hindi nila nagagawan ng paraan yung problema mo. So, much better na lang siguro na tumawag tayo sa hotline nila para direct natin ang makakausap. So, yun nga tinawagan namin yung hotline nila para direct na namin yung, customer success team kuno nila. So, ayun sinabi nga nila, yung 3 hours pala doon, 3 to 7 business days nila ibabalik yung account mo. Mapapamura ka na talaga dito, guys. Kailangan mo talaga ng pera, hindi mo magagamit agad kasi nila yung pera mo, nila yung account mo, nila yung account mo. Ayan, makikita niyo dito, guys, oh, yung proof natin, tingnan niyo yung GoTyme Bank natin, red flag na sila, red flag na talaga sila, guys. 'Di na natin sila dapat pagkakatiwalaan kasi sa ganiyang amount nagkakaroon sila ng problema. Hindi ko alam kung modus 'to ni GoTyme Bank. Red flag na tayo dito, guys, kay GoTyme. Huwag na tayong gumamit ng GoTyme. So ito, last ko na 'tong magpapadala ng pera sa GoTyme Bank. Hindi na ako hindi lang ako, hindi na dapat tayong magtiwala sa GoTyme Bank na ito. So yun yung problema ko, guys. Hanggang ngayon hindi pa rin na-open yung account ko. So hindi ko alam kung ako lang ang nagkaroon ng issue. So kung meron kayong na-encounter na ganito, guys, tawagan niyo na lang po sa hotline nila. So sana maibalik po 'tong account ko, guys. Nakakaano nakakabwisit 'tong GoTyme Bank.